Hindi masamang umibig, pero mas mainam na pumili ng taong karapat-dapat nating mahalin na hindi tayo lubusang sasaktan at lolokohin. Magandang araw po sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Raul, at ibabahagi ko po sa inyo ay ang aming karanasang magkaibigan sa kamay ng isang estrangherang tindera ng palamig sa palengke na dumating sa aming probinsya na nagdala ng matinding kilabot sa aming mga buhay. Tandang-tanda ko pa noong binata pa ako na nagtrabaho ako bilang kargador sa palengke sa probinsya ng Librando. May ilang dekada na ang nakakaraan. Elementarya lamang ang natapos ko at medyo kinapos na kami ng pamilya ko sa pera. Kaya minabuti ko na wag nang mag-aral sa sekundarya at tumulong na lang sa pagtatrabaho para maitawid ko sila sa gutom. Simple lang naman ang pangarap ko. Gusto ko maiahon sa matinding kahirapan ng pamilya ko at mapag-aral ang aking bunsong kapatid na babae. Hindi pa nga ako nakakaisip manligaw kahit mayroon akong nagugustuhang babae. Iniisip ko na mahirap ang buhay at magastos, kaya yung ipambibili ko ng rosas at tsokolate para sa aking liligawan ay ipagtatrabaho ko na lang sa araw-araw para may maipakain ako sa aking pamilya. Madalas kong nakakasama sa palengke ang kaibigan kong si Jonathan na isa ring kargador. Halos magkapatid na ang turingan namin at matagal-tagal na rin ang aming pinagsamahan. Noong mga panahong yun ay mayroon na siyang nobya na isa ring tindera sa palengke. Kaya kung minsan ay tumatambay kami ni Jonathan sa kanyang pwesto at nakikipagkwentuhan sa tuwing bakante kami at nagpapatay ng rosas. Palagi akong inaasar ng magkasintahan at pinapaalok sa kung kani-kanino nilang mga kakilala. Nagmumukha tuloy akong bugaw, kaso wala naman akong magustuhan sa mga babaeng pinapakilala nila sa akin. Pinayuhan ako ni Cindy na nobya ni Jonathan na wag panay trabaho ang aking iniisip. Kailangan ko ng diversyon at inspirasyon para naman gumanda ang pakiramdam ko sa araw-araw at maging makulay ang aking buhay pag-ibig. Sumuko na din naman ako sa mga panrereto nila sa akin at nag-focus na lang ako sa trabaho. Lumipas ang ilang linggo ay may dumating na tindera sa palengke na saksakan ng ganda at sexy. Pero ayon sa ibang kaibigan naming kargador, ay ubod ng sungit at may katapangan ng dalaga. Nagtitinda siya ng palamig at walang makapangutang dito. Hindi rin siya magawang bula-bulahin ng mga kabinataan dahil medyo mailap at may pagkamisteryosa ito. Biniro ko pa ang aking mga mang-aasar na kaibigang mga kargador. Sinabi ko sa kanila na hindi sila ang tipo ng tinderang mga bulero at salawahan sila pagdating sa relasyon. Basta't sexy at maganda ay akala mo mga asong sunod ng sunod at mga tulo ang laway. Naghalakhakan na lang kaming mga kargador. At hinamon pa ako ni Ricardo na subukan kong bumili at makipagkilala sa tindera ng palamig kung papansinin ako nito. Ipagpapamisa daw niya ako sa simbahan kapag naging nobya ko ang tindera. Sa pagkakataong yon ay nakipagpustahan siya sa iba pang mga kargador. Nainis ako sa kanila at inutusan ko na silang bumalik sa kanilang mga pwesto bago pa kami masaway ng mga nagtitinda sa palengke. Sumunod sila at naghiwa-hiwalay kami ng landas. Maya-maya ay nilapitan ako ni Jonathan. Inakbayan pa ako at kinausap sa isang tabi. Kung gugustuhin ko daw ay pwede naming masubukan kung talagang masungit ang dayong tindera ng palamig. Plano niyang dumaan kami sa pwesto nito pagkatapos ng trabaho bago kami umuwi sa aming bahay. Ayoko sana siyang pagbigyan kaso napakakulit niya. Halos marindi ako sa kinapipilit niya sa akin kaya pumayag na rin ako kahit labag sa kalooban ko. Hinintay namin ang dapit hapon at natapos ang aming pagkakarga ng sako-sakong bigas. Binigyan kami ng sahod noong hapon ng aming bossing. Pagkatapos ay nagpaalam na si Jonathan kay Cindy. Kasama ni Cindy ang kanyang kapinsan at abala pa sila sa pagtitinda ng mga gulay. Nauna na kaming umalis ni Jonathan. Lumiko kami sa kanan at dumiretso kami sa pwesto ng tindera ng palamig.
Sa unang pagkakataon ay napagmasdan kong mabuti ang dalaga. Mistisa ito at talagang kabigha-bighani. Natural na pamula ang labi at kahit walang kolorete sa muka ay kitang-kita ang kanyang kagandahan. Abala siya sa pagtitinda ng palamig habang may bumibiling dalawang dalagita. Pagkatapos nitong makapagbigay ng sukli ay mabilis kaming lumapit sa pwesto nito. Nagpakilala si Jonathan at sinabing bibili kami ng palamig. Noong una ay hindi nagsasalita ang dalaga at mukhang nakikiramdam. May kadaldalan si Jonathan at mukhang binobola-bola pa niya ang dalaga. Pagkatapos ay pinakilala niya ako dito. Siniko ko siya at humingi ako ng paumanhin sa dalaga kung medyo makulit ang kaibigan ko. Pero nagulat kaming dalawa matapos na maglagay ng dalawang plastik na baso ng palamig ang dalaga at bigla siyang nagsalita. Miranda pala ang pangalan niya at nagmula siya sa probinsya ng Enriquez. Ngumiti siya sa amin at naisip naming mabait naman pala at palakaibigan ng dalaga. Medyo mahinhin pa siya na isa sa mga tipo ko sa babae. Medyo nahiya ako at hindi makatingin ng diretso kay Miranda. Uminom kami ni Jonathan ng palamig at sarap na sarap kami lalo sa inihalong gatas dito. Mayroon pang dumating na mamimili at bumili sila ng palamig. Sinenyasan ko si Jonathan at nagpaalam na kami kay Miranda. Nagpakita siya ng matipid na ngiti bago pa siya magsilbi sa mga mamimili. Tawa ng tawa sa akin si Jonathan. Kung hindi siya naging madaldal ay hindi ko sana makikilala si Miranda. Magaling si Jonathan sa pagkuha ng loob ng mga tao. Napagsalita niya si Miranda kahit alam niyang masungit ito. Iba talaga ang lakas niya sa mga babae. Kaya siguro napasagot niya si Cindy kahit alam niyang mataas ang pamantayan nito sa pagpili ng mga lalaki. Biniro pa ako ni Jonathan na mukhang tama ang nasa hula. Maiipagpamisang na nga ako ni Ricardo at mananalo siya sa pustahan ng mga kargador. Binatukan ko siya at sinabing malabo pa sa sabaw sa pusit ang iniisip niya. Hindi ko magiging nobya si Miranda dahil hindi niya ako magugustuhan. At isa pa, wala sa isip ko na manligaw kung manliligaw man ako ay yung may sapat na akong pera at mayroon na akong naipundar. Tinapik ako sa balikat ni Jonathan. Huwag daw akong magsalita ng tapos at baka balang araw kainin ko lahat ng mga sinabi ko. Bigla akong natahimik sa mga sinabi niya. Hindi na kami nag-usap ng tungkol kay Miranda hanggang sa makauwi ako sa aming bahay. Pero naikwento ko sa aking mga magulang at kapatid ang tungkol sa tindera ng palamig. Paliwanag sa akin ni Tatay Godo na bilis-bilisan ko daw at baka maunahan pa ako ng ibang binata. Hindi na daw ako bumabata at darating ang panahon na kinakailangan ko rin ng makakatuwang sa buhay. May punto naman ang tatay ko. Kaso ay wala pa akong lakas ng loob na manligaw kahit na hinahangaan ko ang kagandahan at kabaitan ni Miranda. Isinantabi ko na muna ang tungkol sa kanya at iniabot ko ang kalahati ng kinita ko sa araw na yon sa aking mga magulang. Ayaw pa sanang tanggapin ni Nanay Cecilia dahil gusto niyang makaipon ako ng sarili kong pera. Pero hinati ko ang pera na gusto kong ipunin. Inilaan ko para sa pamilya ko ang kalahati ng aking kita bilang panggastos sa aming bahay. Gayon din sa pambaon ni Marisa pagpasok niya sa paaralan. Magsasaka ang aking ama at paminsan-minsan ay umi-extra siya sa pagkokonstruksyon. Samantalang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng isda sa aming lugar at hindi rin ganoon kalaki ang kinikita sa araw-araw. Nagsalo-salo kami sa pagkain noong sumapit ang hapunan at pagsapit ng gabi ay maaga akong nagpahinga sa aking silid. Hindi pa rin mawala sa isip ko si Miranda at kahit sa pagtulog ay napanaginipan ko siya. Malaki nga siguro ang paghanga ko sa kanya. Kaso ay nag-aalangan ako na lumalim pa ang kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Kinabukasan, abalang-abala kami ng mga kapwa ko kargador sa pagkakarga ng mga sako-sakong prutas at gulay. Pagkatapos ng tanghalian ay nagbuhat pa kami ng mga karne sa iba naming amo. Nang makatapos kami ni Jonathan ay talagang pagod na pagod at uhaw na uhaw kami.
Kaya naisipan naming dumaan sa tindahan ng palamig. Baka daw lalong lumakas ang katawan ko pag nakita ko si Miranda. Bumunisnis pa siya na parang aso. Nagtungo kaming dalawa sa pwesto ni Miranda at inabutan namin siyang hinahawakan at binabastos ang tatlong kalalakihan. Nagtaas ako ng boses at sinabihan ng mga lalaki na huwag bastusin si Miranda dahil hindi ito kaladkaring babae. Itinulak ako ng isa sa mga maskuladong lalaki at doon sumiklab ang galit ni Jonathan. Saktong napadaan pa ang dalawa naming kabarkadang sina Justino at Gabo. Pinagtulungan naming labanan ng mga kalalakihan. Nasikmuraan pa ako ng isa sa mga lalaki pero napuruhan ko ito ng suntok sa nguso. Maya-maya ay nagsipag-atrasan ng mga lalaki at hindi na nila nagawang lumaban sa amin dahil sa lakas at dami ng bilang namin. Kumaripas sila ng takbo at kaagad lumapit sa amin si Miranda. Nagpasalamat siya sa aming ginawang pagtatanggol sa kanya. May mga dumating pa kaming mga kapwa kargador at tinanong nila ang nangyari. Pinagtapat namin sa kanila ang lahat at pagkatapos ay inalalayan nila kami. Hindi naman kami masyadong nasaktan pero nakita ko ang pag-aalala ni Miranda sa amin. Nagawa pa niya kaming ilibre ng kanyang tindang palamig bilang pasasalamat sa aming ginawang kabayanihan. Parang matutunaw ako noong mga sandaling yun dahil sa malalagkit niyang tingin sa akin. Pasimple naman akong niningitian ni na Jonathan, Justino at Gabo. Halatang natutuwa sila sa mga nangyayari dahil may pag-asa silang manalo sa pustahan. Nag-alok ng tulong sa amin si Miranda na kung gugustuhin namin ay pwede niya kaming isama sa kanilang bahay at doon mismo gamutin ang mga sugat namin. Pero tumanggi kami. Lalo pat dumating si Cindy at nakita niya kaagad si Jonathan. Inunahan na siya ni Jonathan sa pagpapaliwanag. May pagkasilosa kasi si Cindy at panay pa ang tingin niya kay Miranda. Kaya naman minabuti na rin naming magpaalam kay Miranda. Pero nagkatinginan pa kami ng ilang sandali bago ako lumihis ng tingin sa mga kasamahan ko. Iba na talaga ang nararamdaman ko. Bumibilis na ang tibok ng puso ko at may kung anong kiliti na nagpapasaya sa aking kalooban. Nagpaalam na ang iba naming kasamahang kargador. Naiwan na kaming magkakasama ni na Jonathan at Cindy. Gumayak na si Cindy at inihatid namin siya ni Jonathan. Nag-away pa silang dalawa dahil kay Miranda. Mula noong makalabas kami sa palengke hanggang sa makasakay kami sa jeep, ay nagagalit pa rin si Cindy at panay naman ang panunuyo sa kanya ni Jonathan. Mabuti na lang at nagkasundo sila noong umandar na ang jeep. Iba kasing magselo si Cindy. Parati niyang inaaway si Jonathan, lalo at napapalapit ito ng todo sa ibang babae. Kumalma si Cindy kinalaunan. Maya-maya ay dumako ang jeep sa barangay ni Cindy at nagpaalam sa akin ng magkasintahan. Bumaba silang dalawa at dumiretso na ang jeep. May ilang kanto pa ang nalagpasan namin bago pa ako bumaba. Naglakad ako patungo sa aming bahay at katulad ng dati ay napagkwentuhan namin sa hapagkainan ng kaganapan sa maghapon. Medyo nag-alala sa akin si Nanay Cecilia, pero humanga naman ang tatay ko sa aking katapangan na ipagtanggol ang babaeng aking napupusuan. Pero pinayuhan niya ako na bago pa ako tuluyang mahulog ang loob dito ay kinakailangan kong kilalaning mabuti si Miranda, gayon din ang kanyang pamilya, upang malaman ko kung siya nga ba ang babaeng karapat dapat mahalin at pagkatiwalaan. Biglang sumagi sa isip ko na matagal ko nang alam na isa siyang dayo, pero wala pa akong masyadong nalalaman ukol sa kanyang pamilya at pinagmulan. Total ay nakikipagkaibigan na ako sa kanya at wala naman sigurong masama kung alamin ko ang tungkol sa kanyang pamilya. Sa kasunod na araw ay pinaghandaan kong muli ang pakikipagkita kay Miranda. Hindi kami masyadong naging abala sa pagkakarga kaya lang ay nakakwentuhan namin si Aling Susana na parati naming napagkukunan ng chismis at mga balita sa mga pangyayari sa aming lugar. Naikwento niya sa aming may naganap palang patayan sa nagdaang gabi. Natagpo ang palutang-lutang sa may daungan ng mga bangka ang bangkay ng tatlong kalalakihan na madalas na napapadaan sa palengke
Simula noong dumating ang tindera ng palamig, tila pinatay daw ang mga ito ng mababangis na hayop. Punit-punit ang mga kasuotan ng mga ito. May mga bakas ng malalaking hiwa sa dibdib at parang inopera ang mga tiyan. Butas at walang kalaman-laman ang mga lamang loob. Sa teorya ni Aling Susana ay marahil hindi yun kagagawan ng mababangis na hayop, kundi isang aswang. Aswang lamang ang kumakain sa mga lamang loob ng mga tao. Nangilabot kami sa kanyang mga kwento pero palaisipan sa amin kung bakit ang tatlong kalalakihan ang nabiktima noong nagdaang gabi. Maya-maya ay nagpaalam na sa amin si Aling Susana at bumalik sa kanyang pwesto. Naisipan ko namang bisitahin si Miranda kaya saglit akong nagtungo sa kanyang pwesto. Inabutan ko siyang abala sa pagsasalok ng palamig sa mga plastik na baso. Mayroon siyang dalawang mamimiling binata. Matapos nilang makabili ay balak pa siyang hawakan sa kamay ng isa pang binata na mukhang manyakis at may kursunada sa kanya. Pagkakita sa akin ng binata ay kaagad siyang ngumisi at niyaya ang mga kasama na umalis habang umiinom ng palamig. Tinanong ko si Miranda kung may ginawa sa kanyang masama ang mga lalaki. Umiling-iling siya. Nakahinga ako ng maluwag. Naikwento ko sa kanya ang mga nangyari sa mga lalaking bumastos sa kanya. Nasurpresa ako na nangislap ang kanyang mga mata at sinabing tama lang ang nangyari sa kanila. Nakarama sila sa ginawa nilang kasamaan. Medyo nahiwagaan ako kay Miranda pero naisip ko na galit siya sa mga bumabastos sa kanya. Kaya siguro ganoon na lang ang reaksyon niya. Wala pa naman akong masyadong trabaho noon kaya tumambay ako sa kanyang pwesto at bumili ng palamig. Masarap talaga at nalalasahan ko ang gatas sa palamig. Tinanong ko kung anong sangkap ang ginagamit niya at malinamnam ang palamig. Ngumiti siya sa akin at sinabing sikreto yon at hindi pwedeng ipagsabi dahil baka gayahin ng iba. Maya-maya ay naisipan ko na magtanong sa kanya kung anong trabaho niya dati bago pa siya makarating sa aming probinsya at kung matagal na bang maraming nanliligaw sa kanya. Nabanggit niya sa akin na matagal na ring nagtitinda ng palamig at mga kakaninang kanyang ina. Kasakasama pala niya sa pagtitinda sa kanilang lugar ang ina at kinalaunan ay pinamana nito ang pangangasiwa ng pagtitinda ng palamig. Hindi lamang daw nito pinaubaya sa kanya ang pagtitinda ng mga kakanin dahil medyo mapuyat at malaking oras ang nakukonsumo sa pagluluto bago maibenta. Napadako ang aming usapan sa kanyang mga manliligaw. May mangilan-ngilan silang manliligaw noon pero wala siyang magustuhan dahil medyo bata pa siya at tumutulong pa sa pagtitinda ng kanyang ina. Nagbakasakali akong magtanong sa kanya na kung sakali ay manligaw ako sa kanya, ay papayagan ba niya akong pumunta sa kanilang bahay? Matagal bago siya sumagot pero sumang-ayon siya at sinabing, wala namang masama. Mas mabuti rin yun para naman maging pamilyar ako sa kanyang tahanan. Napangiti ako at may kaunting kilig akong naramdaman. Mukhang may pag-asa ako kung sakaling manligaw ako kay Miranda. Makikipagkwentuhan pa sana ako sa kanya nang biglang may tumawag sa aking atensyon. Si Jonathan. Sinesenyasan niya akong lumapit sa kanya. Medyo seryoso ang mukha niya at sa palagay ko ay importante ang mga sasabihin niya. Saglit akong nagpaalam kay Miranda at lumapit ako kay Jonathan. Tinanong ko siya kung anong problema at sinabi niyang may mahalagang sasabihin sa amin si Cindy. Kaya magmadali na kaming pumunta sa pwesto nito. Naglakad kami at lumiko ng daan. Pagkadating namin sa pwesto ni Cindy ay tumayo siya mula sa kinauupuan at halatang hinihintay talaga niya kaming dumating. Pinapasok niya kami sa loob ng pwesto at kinausap kami ng masinsinan. May nakapagkwento daw sa kanyang kapwa tindera na si Aling Lusing na di umano ay nakita nito si Miranda na sinusundan ng mga kalalakihan sa paglalakad. Dumaan sa may pantalan si Miranda at doon medyo madilim ang paligid. Sinikap ni Aling Lusing na magmatsyag pero may kadiliman sa may pantalan. Sumunod ang mga kalalakihan kay Miranda at biglang nagsisipagsigawan. Ang mga ito na parabang binabalatan ng buhay. Matapos ang halos isang oras ay lumagpas si Miranda sa may pantalan at nagmamadali itong maglakad pero may mga bahid ng dugo ang kasuotan nito
Sa tingin ni Aling Lusing ay pinatay ni Miranda ang mga kalalakihang natagpuan ng mga bangkay sa pantalan. Sumabat sa usapan si Jonathan at tinanong kung may iba pang ebidensya si Aling Lusing bukod sa may bahid ng dugo ang damit ni Miranda. Medyo mabigat na paratang yun hanggat hindi napapatunayan kung sino talagang pumatay sa mga kalalakihan. Tinaasan ni Cindy ng kilay si Jonathan at sinabing mukhang ipinagtatanggol pa niya si Miranda. Tumanggi si Jonathan at pinaliwanag niya na kailangan ng matibay na ebidensya bago humusga o magparatang sa ibang tao. Biglang sumagi sa isip ko ang ekspresyon sa mukha ni Miranda noong mabanggit ko sa kanya ang pagkamatay ng mga kalalakihan. Mukha siyang nagbubunyi sa mga kamatayan ng mga ito. Tinawag ako ni Cindy at doon pa lang ako natauhan. Nabanggit ko sa kanya na medyo nahihiwagaan din ako sa mga kinikilos ni Miranda sa mga nagdaang araw, pero hindi ibig sabihin noon ay pinaniniwalaan ko na siya ang pumatay sa mga lalaki. Nagkibit balikat si Cindy at tinanong kami kung hindi ba kami nagtataka kung saan nagmumula ang mga sangkap na ginagamit sa palamig ni Miranda at kung nabanggit na ba nito kung anong mga inihahalo niya sa kanyang palamig. Nagkatinginan kami ni Jonathan. Wala din kaming ideya sa bagay na yun, pero tinanong ko si Cindy kung anong koneksyon nun sa mga napatay na kalalakihan. Nagsalita si Miranda at kahit daw noong una ay napaisip siya kung ano nga bang sangkap ni Miranda sa kanyang palamig at kung bakit simulat sa pulay dinarayo ito at pinapakyaw ng mga mamimili, lalo ng mga kalalakihan. Mukhang gumagamit pa daw ng mga pang-aakit si Miranda para makahikayat ng mga lalaking mamimili. Ipinagtanggol ko si Miranda at sinabing hindi ito malanding babae. Bahala na daw ako kung anong gusto kong isipin, sabi ni Cindy. Basta pinapaalalahanan niya ako na wag ibigay lahat ng tiwala ko kay Miranda. Isa siyang dayo at misteryosa, kaya kung maaari ay magdoble ingat pa din ako at wag basta mahulog dito. Marami pa naman daw ibang babae na pwede kong magustuhan kung pipili ako ay yun na mismong kakilala ko at alam ko ang pinagmulan ng pamilya. May punto si Cindy, pero naguguluhan pa ako at ayokong humatol sa magiging kapalaran namin ni Miranda. Gusto ko pa siyang mas makilala pa at malaman kung karapat dapat ko nga ba siyang mahalin. Kinabukasan, ibinili ko siya ng mumurahing rosas na nabili ko sa palengke at tsokolate. Tuwang-tuwa siya at nagpasalamat sa aking regalo. Sa sumunod na araw ay day off ko sa trabaho. Isinama ko si Jonathan sa pag-akyat ng ligaw kay Miranda. Napag-alaman ko na nakatira si Miranda sa may tuktok ng bundok. Sa pagkakaalam ko ay medyo matarik ang daan doon at kinakailangang maaga pa lang ay umakyat na kami ni Jonathan at baka gabihin kami sa pagbalik sa aming bahay. Sa unang pagkakataon ay posturang-postura ako. Mabango at halos ipaligo ko ang pabango. Naglagay din ako ng pamada sa buhok at maayos din ang aking kasuotan. Puring-puri ako sa pamilya ko at litaw na litaw daw ang aking kagwapuhan. May bitbit akong mga rosas at tsokolate. Pagkakita sa akin ni Jonathan ay panay pang aasar niya sa akin. Nagmukha daw akong tao sa suot ko. Hindi ko na lang siya pinansin, pero pinagdala niya ako ng mga patalim dahil marami daw ligaw na hayop sa bundok. Nagdala ako ng tansong punyal na binigay sa akin ng tatay ko. Samantalang si Jonathan naman ay may dalang itak. Nagpaalam kami sa aking mga magulang at bandang 2:00 ng hapon ay lumakad na kami patungo sa bundok. May kalayuan pa ang bundok. Inabot pa kami ng 3 oras sa pag-akyat. Kamuntik pa kaming mga dulas at mahulog sa daan dahil may mga matataas at lubak na daan sa bundok. Halos mag-aalas 5 na kami nakarating sa tuktok ng bundok. Doon ay kitang-kita namin ang buong paligid sa mataas na lugar at talagang malamig ang simoy ng hangin. Narating nila ang paanan ng bundok at halos 4:00 ng hapon at medyo dumidilim na ang kapaligiran, dahilan sa matatayog na puno na tumataklob sa haring araw. Maririnig sa kapaligiran ang ingay ng mga ibon sa kakahuyan at mga nagsisipagsayawang dahon sa mga puno. May isang maliit na kubo sa lugar na yon at napakadalang ng mga kapitbahay.
Biglang nilukuban ng takot sa dibdib si Jonathan na para bang maiihi na siya sa kanyang kinatatayuan. Iba ang aura ng paligid at medyo mahamog na din kaya naman nanunuot ang lamig sa kanilang mga balat. Makailang beses na itinanong ni Jonathan sa akin kung anong oras kami uuwi at baka daw abutan pa kami ng gabi sa daan. Medyo nairita ako sa katanungan niya. Hindi pa man lang ako nakakaakyat ng ligaw ay uuwi na kami. Luminga-linga kami sa paligid ni Jonathan upang makasigurado na wala siyang ibang makikitang ibang nilalang bago pa man ito lumihis ng tingin sa kanyang kaibigan. Masyadong liblib ang tuktok ng bundok. Sa tingin pa namin ay para kaming lalamunin ng buo ng mga puno sa kapaligiran. Naitanong sa akin ni Jonathan kung hindi ba ako nagkamali sa pinuntahan naming lugar. Nanginginig ang boses niya habang nakatitig sa akin. Sasagot na sana ako pero naalintana ang lahat ng biglang bumukas ang pinto ng kubo. Lumitaw sa aming harapan ang isang magandang dalagita. Mahaba at maitim ang kulay ng kanyang buhok. Maputla at mapula ang mga labi. Nakasuot siya ng t-shirt at sayang puti. Bumati si Miranda sa malambing na tinig na umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Natulala ako sa malaanghel na kagandahan niya. Lumawak ang ngiti sa aking mga labi at saglit akong natigilan bago pa man tumugon sa sinabi ni Miranda. Bumati ako at lumapit sa kanya para iabot ang mga sariwang bulaklak at tsokolate. Nagpasalamat si Miranda at umiti siya kay Jonathan. May ilang minuto din kaming nagkamustahan bago pa man kami pinapasok ni Miranda sa loob ng kanyang bahay. Kakaiba ang aura ng buong bahay. Sa pagbukas pa lang ng pinto ay masisilayan sa salas ang mahabang silya at dalawa pang makatapatang silya na yari sa matibay na kahoy. Sa gawing kanan naman matatagpuan ang kusina na may umaalingasaw na malansang amoy. Samantalang sa bahaging kaliwa ang silid tulugan at palikuran. Inikot ni Jonathan ang kanyang paningin sa buong lugar at naamoy niya ang umaalingasaw sa kusina. Tinanong niya kung anong klaseng bagay ang umaalingasaw habang nakatakip ang kanyang ilong. Tumugon si Miranda at sinabing naglilinis siya ng isda kaya malansa sa may bahaging kusina. Saglit itong napangiti na hudyat para hindi na magtanong pa si Jonathan. Umupo kami sa mahabang silya habang pumunta si Miranda sa kusina para maghanda ng merienda. Abala ako sa pag-iensayo ng sasabihin at hindi ko man lang pinapansin si Jonathan. Samantalang si Jonathan ay palinga-linga sa kusina at tinitignan kung anong ginagawa ni Miranda. Hindi siya mapalagay sa bahay. Para bang may kung anong tumutusok sa kanyang dibdib na lalong nagpapatakot sa kanyang dibdib. Manaka-naka siyang sumilip sa kusina. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa may nakaawang na pinto ng kusina. Idinikit ang muka sa pinto at inilaki ang mga mata. Nakita niya si Miranda na abala sa paglalagay ng suman sa pinggan at pagkuha ng 2 basong tubig sa isang tapayan. Pero mayroong mas lalong nagpasindak sa mga mata ni Jonathan. Sa loob ng isang malaking kasirola, matatagpuan ang kumukulong karne na mistulang bituka ng tao na may kasamang pira-pirasong daliri. Mayroong binuksang takip si Miranda at lumitaw ang pugot na ulo ng isang lalaki. Katabi pa nito ang lata ng gatas pati isang malaking container na tila lagayan ng palamig. Muntik nang bumaliktad ang sikmura ni Jonathan, pero pinilit niyang paglabanan ng nararamdaman. Gumilid ang luha sa kanyang mga mata at bago pa man siya makagawa ng ingay ay tinakpan niya ang kanyang bibig. Naisip niya na posibleng ang ginagamit ni Miranda sa kanyang palamig ay dugo at laman ng mga tao. Hindi malayong totoo ang mga sinabi ni Aling Lusing na ito nga ang pumatay sa mga kalalakihan sa pantalan. Napalunok si Jonathan matapos niyang maramdaman ang tila pagputla ng mukha niya. Matagal siyang nasa ganoong estado hanggang sa maalala niya ako. Nanumbalik sa katinuan ng pag-iisip ni Jonathan. Bumalik siya sa upuan at sinikap na kontrolin ng takot hanggang sa makabalik si Miranda sa salas. Dala ang 2 platito ng suman at 2 baso ng tubig. Inalok niya kaming kumain pagkatapos ilapag ang mga platito at baso sa lamesa.
Kukuha na sana ako ng suman nang biglang tapikin ni Jonathan ang mga kamay ko. Tinanong ko siya kung bakit pero pinanlisikan niya ako ng mga mata at saka siyang umiti kay Miranda at sinabing busog pa kaming dalawa. Kakain na lang kami kapag nagutom kami. Naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. Parang may hindi tama. Kinalabit ko siya at pabulong na kinausap na kung bakit nagpapakita siya ng kasamaang ugali kay Miranda. Samantalang mabait at inaasikaso niya nga kami. Tumugon si Jonathan at sinabing ayaw niyang kumain kami ng kahit na anong ialok sa amin ni Miranda dahil hindi yun ligtas kainin. Napansin ko na namamawis ang mukha ni Jonathan. Nahalatang namumutla siya sa takot. Tinanong ko kung anong mangyari sa kanya at kung mayroon ba siyang sakit. Sinabihan niya akong umalis na kami sa bahay ni Miranda dahil may masamang mangyayari. Biglang sumabat sa usapan namin si Miranda at suhestyon niya na doon na kami magpagabi. Lalong namutla si Jonathan sa sinabi nito. Nagprotesta si Jonathan at sinabing kinakailangan naming makauwi at baka mag-alala ang pamilya namin, pati ang kanyang kasintahan. Inalok kami ni Miranda na ihahatid sa kapatagan pero panay pa rin ang pagtanggi ni Jonathan at kung ano-anong idinahilan niya sa amin. Maya-maya ay nagtanong ako kay Miranda kung nasaan ang kanyang pamilya at kung bakit nagsusulo siya sa tuktok ng bundok. Tugon niya na nag-iisa siyang namuhay at nakipagsapalaran sa aming lugar at naiwan ang pamilya niya sa probinsya pero sa tinagal-tagal niya sa bundok ay wala naman daw nangyari sa kanyang masama. Matapos naming magkwentuhan ay dumistansya na muna kami upang makapag-usap ng maayos habang naiwang nag-iisa si Jonathan sa sala. Hindi pa rin mapakali si Jonathan sa kanyang kinauupuan habang patingin-tingin sa orasan. Lagpas alas 7 ng gabi at lumubog na ang araw. Inawang digasa lamang ang kanilang liwanag noon kung kaya't hindi niya masyadong maaaninag kung anong ginagawa ng dalawa sa kabilang sulok. Sa sobrang takot ay kung ano-anong pumapasok sa utak niya. Ang una niyang naisip ay ang kanyang pamilya, kasintahan, mga pangarap niya pati mga kaibigan. Ayaw pa niyang mamatay ng maaga, pero hindi nagtagal ay bigla na lamang siyang inantok at nakatulog sa isang tabi. Makalipas ang ilang sandali ay humangin pa ng malakas. Nagulat siya at idinilat ang mga mata. Agad na akong naisip kung anong nangyari sa aming dalawa ni Miranda. Dagli siyang sumilip sa kinaroroonan naming dalawa. Nasaksihan niyang nakahiga ako sa kandungan ni Miranda habang hinihimas ang bawat hibla ng aking buhok at nagpapahayag na kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi nagtagal at akmang hahalikan na ako ni Miranda sa aking labi nang biglang pumasok sa loob si Jonathan na nagsisigaw. Itigil daw namin ang aming ginagawa. Natabalikwas ako sa aking pwesto at napasubsob sa upuan si Miranda. Tumama ang kanyang dibdib sa silyang yari sa kahoy at lumikha yun ng kaunting kirot. Nainis ako kay Jonathan at tinanong ko sa kanya kung anong problema niya. Inutusan niya akong umuwi na kami sa aming bahay dahil delikado kung magtatagal kami sa lugar na yon. Inalok kami ni Miranda na ihahatid sa labas patungo sa kapatagan pero patuloy pa rin ang pagtanggi ni Jonathan. Hindi na daw kailangan at kaya na namin ang aming mga sarili. Isa pa ay baka makasalubong kami ng mga kampo ng kadiliman. Mahirap na baka mapuruhan pa at hindi pa maipagtanggol si Miranda. Napatawa si Miranda. Masyado daw paniwalain si Jonathan sa mga aswang. Kwentong barbero lamang daw ang mga tungkol sa aswang at walang katotohanan. Tumugon si Jonathan at pinaalala ang mga bangkay ng kalalakihan sa may pantalan. Paano daw maipapaliwanag ni Miranda na hindi kagagawan ng aswang ang pagkawala ng mga lamang loob ng mga kalalakihan? Nangatwiran si Miranda at sinabing kagagawan daw yun ng mga adik at sira ang ulo. Hindi pa rin nagpatalo si Jonathan. Pilit niyang pinagdiin ang ginawa yun ng mga aswang. Halos tumaas na nga ang kanyang boses. Lagpas-lagpas na sa kawalang respeto ang mga tinatanong ni Jonathan kay Miranda. Pero hindi siya natatakot, lalo at gusto na niyang makatakas sa lugar na yon. Naitanong pa niya kung bakit may mga karne sa kusina
Akala daw niya ay isda ang nililinis ni Miranda. Natigilan si Miranda pero napakamot siya sa ulo at sinabing nakalimutan lamang niyang banggitin na mayroon pala siyang karning balak lutuin. Pinaratangan siya ni Jonathan ng sinungaling. Dinuro-duro pa niya ito at sinabihang aswang. Mga karne at lamang loob ng tao ang nakita niya sa kusina at siguradong yun ang inihahalo niya sa kanyang tindang palamig. Natigilan si Miranda at nanlaki ang mga mata niya sa pagsigaw ni Jonathan. Inawat ko si Jonathan at pinatigil sa pagbibintang kay Miranda. Pero inutusan niya ako na wag magbulag-bulagan at idilat ko ang aking mga mata dahil sinungaling at manluloko si Miranda. Matalim siyang tinitigan ni Miranda, bagamat madilim sa dakong yun, maliban sa kaunting liwanag na galing sa digasa. Lakas loob pa rin niyang pinagdiinan ng laman ng isipan. Binulot ni Jonathan ang kanyang itak mula sa kanyang kaluban. Sa puntong yun ay nanlisik ang mga mata ni Miranda. Lumamig ang apat na sulok ng bahay at lalong umalingasaw ang masangsang na amoy sa kusina. Biglang umurong palayo si Jonathan. Hinikit niya ako at patakbo kaming pumunta sa pintuan palabas ng bahay. Ang magandang mukha ni Miranda ay nagbago. Bumangis ang anyo. Ang bunganga ay nagkaroon ng matutulis na mga pangil sa halip na mga ngipin. Ang mga mata ay animoy nagbabaga. Namula na kasing kulay ng dugo. Litaw ang pagkakaroon ng mga balahibo sa mga braso at binti. Inutusan ako ni Jonathan na tumakbo. Winasak naming dalawa ang pintuan ng kubo upang makalabas. Tumakbo kami palayo ngunit agad kaming nasundan ni Miranda. Manlilimahid ang kanyang mabalahibong balat at tumutulo ang laway. Nakahanap naman kami ng mapagtataguan at nagkubli kami sa isang malaking punong kahoy habang pinagmamasdan sa di kalayuan ng aswang na hinahanap kami sa kasukalan. Sinisi ako ni Jonathan dahil pinairal ko ang puso ko at di ginamit ang utak. Ako daw ang dahilan kung bakit kami napahamak. Napikon ako sa mga sinabi niya. Nagsimula kaming magtulakan at manakanakang nagsuntukan hanggang sa may narinig kaming umaangil. Pagharap namin ay nakita namin ang aswang na may ilang hakbang na lang ang layo sa amin. Inilabas ko ang tansong punyal, samantalang nakahanda naman si Jonathan gamit ang itak. Umatake ang aswang at nagumpisa ang sagupaan. Sa pagkakataong yun ay winasiwas ko ang tansong punyal at tumalab ang talim nito nang tumarak sa laman ng aswang. Sinaksak ko siya sa tiyan. Ginamit ko ang aking lakas para maibaon ng punyal sa kanyang laman. Samantalang si Jonathan naman ay inundayan ng saksak sa tagkabilang tagiliran ng aswang hanggang sa tuluyan itong manghina. Pinagtulungan namin na mapugutan ng ulo at masaksak pang muli ang aswang. Noong mapatay si Miranda ay nakaramdam ako ng kaunting awa, pero mas lalong namayani ang galit sa puso ko. Totoong niloko nga niya ako. Maya-maya ay dumukot sa bulsa si Jonathan. Kumuha siya ng posporo at ikiniskis hanggang naghari ang malaking silab ng apoy na tumupok sa katawan ng aswang. Habang pinapanood ko ang unti-unting pagkasunog at pagiging abo ng bangkay ng aswang, ay hindi ko napigilang tumangis at maramdaman ng pinakamasakit na karanasan sa aking naudlot na pag-ibig para kay Miranda. Inakala ko na siya na ang aking magiging kasintahan, nababago sa pananaw ko sa buhay. Pero ilusyon lamang pala ang lahat. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para maibsa ng sakit. Umagos na noon ang pabalik-balik na mga alaala ko sa aming pinagsamahan. Naisip ko ang mga una naming pagkikita, paghahawak ng mga kamay, magkakasabay naming tawanan, kwentuhan, kulitan at matatamis na ngitian at sulyapan, hanggang sa nauwi ang lahat sa paglalabas ng tunay na anyo ni Miranda bilang aswang. Noon lamang ako nakaramdam ng masarap na karanasan sa isang babae, at ngayon ang lahat ay unti-unting nawawala. Nagmahal ako ng nilalang na kahit kailan ay hindi magiging sa kanya. Nilalang na kampon ng kadiliman. Magkaiba man kami ng mundo ay hinding-hindi kami magiging masaya kung nagkatuluyan kaming dalawa.
Hinintay namin na mag-umaga bago kami lumakad pababa ng bundok. Sa kinaumagahan ay hindi kami pumasok sa trabaho. Nagulat ang pamilya ko pagkakita nila sa akin. Naglinis ako ng buong katawan pagkatapos ay nagbihis at nag-almusal. Nagkwento ako sa kanila ng mga naranasan namin ni Jonathan sa aswang na si Miranda. Nanghinayang at nalungkot ang pamilya ko sa aking pinagdaanan. Pero sana daw ay naging aral sa akin na hindi lahat ng mga misteryosang dayuhang babae sa aming lugar ay mapagkakatiwalaan. Naisip ko na munang magpahinga at noong dumako ang hapon ay nagtungo ako sa bahay ni Jonathan at nagimbal ako sa aking mga nakita. Nakita ko siyang nakatali sa kanyang kwarto habang hinahampas ni Mang Oliver na isang albularyo ng halamang gamot. Kwento ng ina ni Jonathan ay inakala niya na parang sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang anak dahil kinain nito ang mga lamang loob ng kanilang mga alagang baboy. Pero epekto pala yun ng yanggaw ng aswang na nilikha ng tindera ng palamig sa palengke. Maya-maya ay nagpaalam na ako sa kanya. Pagbalik ko sa aming bahay ay kinilabutan ako ng husto sa mga naganap sa aking kaibigan. Ayaw ko mang isipin na magiging katulad ako ni Jonathan pero kailangan ko maging handa ang aking sarili sa anumang posibleng mangyari. Habang lumilipas ang mga araw ay umiigting ang kilabot sa kalooban ko. Bumibigat na rin ang pakiramdam ko at sa tuwing nakakakita ako ng mga gulay at isdang ulam ay naduduwal ako na parang ayaw tanggapin ng sikmura ko ang mga pagkain. Wala akong ibang gusto kung hindi karne at madalas na din akong naglalaway at natatakam sa mga kasama ko sa aming bahay. Sa tuwing naaamoy ko ang mga magulang at kapinsan ko ay talagang para akong nagwawala at gustong kumain ng hilaw na karne ng tao. Isang araw ay kinausap ko ang aking ama at pinaghanda ko siya sa anumang magaganap. Nasa maayos na katinuan pa ang aking pag-iisip ng mga sandaling yun. Kaya habang maaga pa ay binalaan ko siya sa mas matindi pang mangyayari. Sinabihan ko ang tatay ko na kapag naging marahas ako sa mga susunod na araw ay ipasundo niya si Mang Oliver para magamot ako. Tumalima ang aking ama at sinabihan akong ipanatag ang aking sarili. At hindi nga ako nagkamali sa aking mga palagay sa posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Isang araw, napagkamalan kong adobong manok ang aking bunsong kapatid. Kaya kamuntik ko na siyang makagat sa kamay. Sa puntong yun ay nagkagulo at pinagtulungan akong maigapos ng aking mga magulang sa bawat sulok ng kama. Ay itinali nila ang mga kamay at paa ko upang hindi ako makagawa ng karahasan. Nagwawala na ako ng mga oras na yun at parang wala na ako sa tamang pag-iisip. Nag-iiba ang boses ko at tinutubuan na rin ako ng mga pangil sa bibig. Gayon din ang malalagong buhok. Malapit na akong maging ganap na halimaw. Nawala ang pagsakit ng ulo ko, pero napalitan yun ng matinding init ng buong katawan. Napagtagumpayan akong maitali ng magpinsan at pagkatapos ay nagmamadaling nagtungo ang aking ama sa bahay ni Mang Oliver at humingi ng tulong. Agad naman itong rumusponde at pagkadating nila sa bahay ay tinawas ako ng albularyo. Pagkatapos ay nagpiga siya sa baso ng maraming kalamansi na may inihalong dinikdik na mapupulang dahon. At kasunod nun ay may nilagay siyang sagradong tubig, pati patak ng lana. Hinalo-halo niya gamit ang kutsara. Pilit niya yung pinapainom sa akin at matapos ang ilang sandali ay bumalik sa dati ang aking kaanyuan. Humingi ako ng isang basong tubig at kaagad akong pinagsilbihan ng aking ina. Nang makasiguro ang pamilya ko na nasa maayos akong kalagayan ay saka ako tinulungang makaalis sa pagkakagapos. Matapos noon ay pilit na akong nagpakabuti. Bumalik ako sa trabaho. Natagpuan ko na nasa maayos na ring kalagayan si Jonathan kasama si Cindy. Walang nakakaalam sa palengke na kami ni Jonathan ang nakapatay sa tindera ng palamig. Pero masaya kami na nakaligtas sa pagyayanggaw nito sa amin. Kumalat sa buong bayan na aswang ang tindera ng palamig. Bukod pala sa amin ay mayroon pa itong mga nahawaan ng pagiging aswang. Pero naagapan naman noong magamot ng albularyo. Matagal bago ako nagkaroon ng nobya.
dahil sa trauma na inabot ko kay Miranda. Sa kasalukuyan ay mayroon na akong sariling pamilya. Nakatapos na din sa pag-aaral ang aking bunsong kapatid. Dito ko na po tatapusin ang kwento.